Giit ng liderato ng PNP o ng Philippine National Police, buong-buo pa rin ang suporta nila kay Pangulong Aquino. Ayon sa OIC ng PNP SAF, wala naman daw ibig sabihin ang pananahimik ng ilan nilang mga tauhan nung kausapin sila ng Pangulo. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Habang tumatagal nga, Jessica, lalong nahihimay yung mga tagpo sa pagitan ni Pangulong Aquino at ang Special Action Force matapos nga yung madugong mamasapano operation na nagresulta sa pagkamatay ng teroristang si Marwan, pero pagkalagas din ng 44 na SAF Commando. Bagamat ngayon pa lang kasi lumilinaw ang detalye ng naturang operasyon, malinaw para sa ilan ang tila pagkukulang umano ng Pangulo para ipadama ang pakikiramay sa mga namatayang pulis. Kuha ang videong ito madaling araw ng Sabado matapos kausapin ng pamilya ng mga nasawing PNP SAF sa loob ng 12 oras. Ang mga membro naman ng SAF ang hinarap ni Pangulong Noynoy Aquino. Number one, sa baka mag-umpisa. Nagpaliwanag ang Pangulo at sinabing hindi pinabayaan ang SAF Commandos. Bilang ama ng bayan, bilang Commander-in-Chief, isip pa rin ako. Pwede bang iba ang nagawa para hindi tayo nalagasan ng ganito? Tulak ako ng tulak sa liderato ng AP, ng PNP, na talaga sanayin natin lahat ng gusto, ibigay natin yung kasangkapan na kailangan talaga, manigurado tayo na, di ba, yung pwede natin harapin ang sarili natin sa limit, sabihin na hindi namin kayo pinabayaan. No? Habang nagsasalita ang Pangulo, tahimik lang na nakikinig ang mga pulis. Sa isang punto sa kanyang talumpati, hinimok pa niya mga taga-SAF na magsalita. Pero baka meron kayong gusto sabihin sa akin ngayon, hindi daw para handa makinig. Meron kayong gustong parating sa akin ngayon. Anybody, no? Please feel free to speak up. Sigurado kayo, baka nagkakahiyaan tayo dito. Hindi tayo dapat magkahiyaan, hindi tayo magkakaunawan kung magkikimkim tayo. Pero walang umimik. Siyempre, low moral tayo lahat dito, babalik natin yung moral. No? Tataas natin ulit yung, di ba? Lahat ng paniniwala natin sa sarili, yung kumpiyansa sa sarili, yung confidence. No? Saan niyo ako, katulong niyo ako doon. Kinabukasan, bumalik si DILG Secretary Maroja sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para kausapin ang PNP SAF. I have no words of comfort. Kung alam ko to, baka may naitanong ako. Dito, maraming SAF Commando ang nagsalita, pero wala na atang mas malaman pang pahayag kesa sa sinabi ni Senior Inspector Michael Miloria. Sir, this country is not for dying for, sir. Kung yung gobyerno natin, sir, hindi kami kayang protektahan, sir. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang ilang miyembro ng PNP SAF, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Ang paliwanag ng ilan, hindi raw nila iniisnab ang Pangulo. Hindi lang daw kasi sila sanay na magtanong sa mga matataas na opisyal. Alam na rin naman daw ng Pangulo ang kanilang saloobin. Ayon sa OIC ng SAF na si Chief Superintendent Noli Talino, wala naman daw ibig sabihin ang tila pananahimik ng kanyang mga tauhan nang humarap sa Pangulo. Nung si Presidente noon, kung may mga question, wala naman. Walang nagtanong kasi siguro pagod din yung mga tropa na that time kaya walang nagtanong. Dagdag pa ni PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina, buong-buo ang suporta ng kapulisan sa Pangulo. Our SAF troops are one disciplined lot. No? Makikita nyo, hindi sila masyadong nagsasalita because they are a very disciplined unit. Hindi yan ang opinion, sumusunod lang yan sa utos, kung ano pinag-uutos ng kanilang liderato. We are fully behind the President. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Magdalo Party List na may naririnig daw silang mga nilulutong destabilization plot laban sa Pangulo. Dala ng mababang moral sa uniformadong hanay. Una na itong itinanggi ng PNP. Sinagot din ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang ang isyong ito nang humarap sa media kanina. Wala pa po kaming natanggap na report dyan. We will look into that statement. Hindi rin daw kailangan pang mag-loyalty check sa kanilang hanay. Wala nang kailangan loyalty check. We are loyal to the Constitution and to our duly constituted authorities. Kanina, Jessica, habang kinukumbisi natin yung mga SAF Commando na magsalita kung talagang inisnab nga ba nila ang Pangulo, medyo matagal bago sila naglabas ng tunay na saloobin. Bagamat hindi naman daw talaga nila inisnab si Pangulong Aquino. Kalaunan, sinabi rin nilang alam naman na ng Pangulo kung ano yung kanilang mga nais itanong sa kanya. Jessica? At saka
Rafi, hindi ko alam kung conducive ba to a dialogue yung ganong klaseng event na although nakatikas pahinga naman yung mga PNP staff, di ba? Pag nakatikas pahinga, parang ang katumbas niyan relax, di ba? Yun ang naisip ko kasi baka hindi yun yung tamang venue o event. Yun na nga, Jessica, mahalaga na mailagay sa konteksto yung eksena kung saan nga walang sumagot doon sa katanungan ng Pangulo. Tulad nga ng, nabanggit mo, bagamat relax yung sitwasyon doon, naka-formation pa rin sila. Medyo formal yon pagdating sa uniformed service. At lahat ng kanilang mga leader, may mga cabinet officials pa doon. At of course, ang Pangulo ay nakatingin sa kanila. At siguro malamang nabigla din sila na ang Pangulo ng bansa, ang kanilang Commander-in-Chief, ay bigla silang tinatanong kung meron silang katanungan. Kung siguro naabisuan sila na beforehand na may gustong magtanong, posibleng may naglakas loob na magtanong sa kanila. Pero pangalawa, Jessica, ay wala rin naman sa kultura ng uniform service, lalo na ng mga specialized units na katulad ng SAF, na magtanong sa talagang matataas na pinuno ng bansa, Jessica. At saka dapat siguro banggitin din natin yung backstory nito, no? Ang media hindi pinayagan na makunan itong event na ito. I think right after na kausapin ba ni Pangulong Aquino yung mga kamag-anak ng mga SAF, yung 44 na SAF commandos, tsaka yata nagkaroon ng ganitong pag-uusap, ano? Hindi tayo pinayagan dyan So ano ang kwento nitong video na ito? Paano nilabas? Bakit inilabas? Rafi? Yes, Jessica. Sa pagkakaalam natin, madaling araw na ito nangyari. Ibig sabihin, ilang oras na o 12 oras na ang Pangulo doon sa camp sa Bigutan dito sa may headquarters ng Special Action Force. At sinabi nung ating mga nakausap ng mga Special Action Force, pagod na raw sila noong mga oras na yon, kaya talagang wala na rin nagtanong sa Pangulo. Pero merong mga RTVM, ito yung Radio Television Malacanang na nandun at nag-record nitong eksena. At since sa public record naman ito, ay inilabas itong videong ito, lalo pat napansin nga na doon sa pagtatanong ng Pangulo kung may katanungan yung mga PNP staff, walang sumagot sa kanya. May mga nag-interpret na nga raw dito na talagang inisnab ang Pangulo, pero sabi nga nung ating nakausap na mga staff, pagod lang daw sila at tila nagulat at nabigla na ang Pangulo ng Pilipinas ay tinatanong kung merong katanungan para sa kanya mismo. Bagay na nangyayari lamang, kumbaga sinusunod ang chain of command. Kung merong kang itatanong sa leader, dadaan ka sa proseso. Pero doon, malamang ay nagulat nga din yung mga SAF commandos na yung kanilang leader, itong Pangulo, ay nagtatanong ng direkta sa kanila, Jessica. Medyo awkward kasi na parang walang responsive doon sa mga SAF commandos, no? Kahit nung sabihin, baka may gustong magsalita sa inyo. Kaya nagtataka lang ako na although okay sa atin, nakikita natin ngayon na ni-release pa rin ito ng RTVM o ng Radio TV Malacanang mismo. Yes, Jessica, malamang nung makita nga doon sa mga transcript, kasi lalabas naman yung transcript ng mga lahat ng engagements ng Pangulo at napansin na meron ngang silence o met with silence itong katanungan ng Pangulo. Minarapat na ng RTVM na ilabas para maging transparent kung ano ba talaga yung nangyari doon sa madaling araw na pagpupulong ng Special Action Force at ng Pangulo, kung ano kanyang mga sinabi dito sa mga SAF na ng mga oras na yun ay nagluluksa at kumbaga humihingi ng guidance mula sa liderato ng bansa kung ano yung kanilang mga susunod na gagawin. Lalo pat may mga nagbumatikos na kay Pangulong Aquino sa hindi niya pagdalo doon sa pagdating ng 44 o 42 SAF members nang dumating sila sa Villanueva Air Base. So maraming katanungan at maganda na rin at nailabas nga ng RTVM itong video ito para makita kung ano talaga yung naging reaksyon ng mga SAF sa kanilang pagpupulong ng madaling araw na yun, Jessica. Ang isa na nabalita rin, no, yung pag-uusap naman ng SAF kay DILG Secretary Mar Rojas kinabukasan yata. Aside from dun sa sinabi ni Secretary Rojas daw, as reported in the papers, no, na nagkamali siya dun sa unang pagbanggit niya na misencounter yung nangyari. Ang pinakamabigat yatang tanong doon ng mga taga-SAF nung tanungin si Secretary Rojas kung if this country is worth dying for dahil sa nangyari.
Yun na nga, Jessica, may mga nag-compare kung bakit noong itong si Rojas na nagkipag-usap dito sa mga SAF, may mga nagsalita naman at talagang medyo matindi pa nga yung naging katanungan ng isang opisyal. At yun nga, binanggit na kung talagang may concern ba yung pamahalaan para sa kanila. Siguro mailagay din natin sa konteksto na nakita siguro nito itong mga SAF officials na emotional din itong si Rojas tungkol sa usaping yun. Nakita rin naman nila several times na nagbe-break itong si Rojas kapag binabanggit na yung mga namatayan sa kanilang hanay. So kumbaga nagkaroon na sila ng emotional bond dito kay Rojas kung kaya't nailabas na rin at naibulalas na rin nila yung kanilang nararamdaman. Lalo pat nung inaawit yung pambansang awit, may mga naluluhan na kumbaga natatouch dun sa kanilang kinakanta, lalo na yung huling bahagi ng pagkanta. Kung kaya't nandun na yung kanilang emosyon talaga, nag-ipon-ipon na. Kung kaya't naibulalas nila ito sa Secretary ng DILG. At hindi ito nangyari doon kay Pangulong Aquino dahil madaling araw na nga ito at pinulong na lamang sila bigla ng Pangulo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.